Face me, Sam. Slain an enemy. Destroy Single-handedly. Hi guys! So in this video, I'm going to share naman yung game na nilalaro ko during my free time. And I will share some tips kung paano maging XP laner na player. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. First step for me is avoid asking for backup palagi kapag XP laner ka. So dapat ma-hold mo yung lane mo. Unlike pag marksman ka, kailangan mo talaga ng backup palagi kasi madalas silang mag-gank. Pero pag XP laner ka, so dapat maingat ka dun sa lane mo, kaya mong i-hold. And kailangan mo din mag-rotate. Katulad nito, pag nakita mo sa minimap na nag-engage yung cord mo, so pwede kang mag-rotate sa mid at tumulong dun sa clash kasi ma-outnumber yung mga kakampi mo. So dito makaka first blood na yung team namin kasi naiwan yung core nila. So yun yung una guys. Avoid asking for backup palagi and you should hold your lane. Hayaan mo na sa marksman yung mga mage and tank na mag-support. Kaya mapapansin mo lahat ng XP laner merong lifesteal sa skill nila o sa passive nila para hindi sila masyadong dependent sa mga kakampi. House Vance doesn't need friends, but I do. On my way. Those who stared at my scar ended up having one. For the first turtle, so sa kalaban na team na punta, and mali din yung naging decision namin dito na lumaban sa clash kasi outnumbered kami. So huwag niyong ulitin yun. Shut down. Double kill. Launch attack. To battle is to appraise your enemies, just with different instruments. And now you will see sa minimap na dalawang kalaban ni Nana. So pag ganito, kailangan mo pa rin tumulong dun sa mid. Yun nga lang yung core namin, mukhang naka-target siya sa lowest HP yung controls niya. Kaya nakawala yung tank. So rotate ka lang pag XP lane sa mid and then punta ka ulit sa lane mo to clear. And this is a wrong move ni Sylvana kasi lumaban siya sa tower eh merong provoke skill si Predrin. So hindi na siya makakaalis nun. For the next tip, I suggest be familiarized dun sa skill set nung ginagamit yung hero. Tapos use it as an advantage. So katulad nito ni Predrin. So since familiar ako dun sa skill set niya, nagamit ko agad yun kay Sylvana nung lumaban siya sa tower. We plan to take the turtle and makikita nyo sa minimap, andito na naman si Sylvana. So outnumber siya 1 versus 2.
And hindi siya makakapalag kasi dumating din si Nana. No questions asked. No secrets told. You have slain an enemy. An ally has slain the turtle. They put a price tag on everything in Los Pecados. Ally has been slain. Killing spree. I can't afford to miss In a this matchup, nasa disadvantage si Sylvana kasi si Fredrin naka-tank build. So, hindi talaga siya mananalo since magic damage siya and naka-magic defense na to si Fredrin. single-handedly. An enemy has been slain. Third tip is always harass your The turret. enemy sa lane. So pag napauwi mo yung kalaban mo, make sure na mag-push and clear ng lane and mag-push. Greetings from Los Pecados. Kasi pagkakataon mo na yun. And if you're using Predrin, so sa 1-on-1, kaya mo yan. Kaya mo mag-sustain kapag 1-on-1 fight lang. At manalo. Kasi very tanky and mataas yung sustain ni Predrin. So kagaya dito, na kill na si Amon and then si Sylvana. Magpo-fall din si Sylvana dito sa fight na to. Sweat. Mega kill. Kasi mataas yung sustain ni Fredrin. Killing spree. Now that you destroyed the outer tower, so pwede ka nang tumulong sa ibang lane. So you can respond dun sa mga kakampi mo na ginagank. So kagaya nito, ni Nana. So pwede mo na silang tulungan kasi wala na yung outer lane sa lane mo. Unlike dun sa katapat mo na XP laner, nagki-clear pa lang siya ng minion wave. And ikaw, naka-rotate ka na at nakatulong sa kakampi mo. Deceives my eyes. And dito, so hindi na naman forma si Sylvana kasi lugi na siya sa item and pati itong kanilang marksman. And ayan, That's underwhelming. naka triple kill pa nga. You can't escape it. Face it. Single-handedly. Greetings from Los Pecados. Ally has slain the turtle. Always remember every objective na nagawa ng team nyo. Pagkatapos nun, balik agad dun sa lane to clear the minion wave para hindi nakakapush yung That's kalaban. underwhelming. And dito si Sylvana, walang kadala-dala. So, 1-on-1 fight again. Ally has been slain. In this clash nyo makikita kung gaano ka importante yung tanky na fighter at saka mataas yung sustain. Double kill. So, yun, naka-kill pa tayo ng dalawa ba yun? And we survived the clash kahit solo lang. Face me. Your team destroyed a turret. Unstoppable. Legendary. Nauna na push na yung mga towers nila. Continue harassing na lang yung kalaban nyo para manalo kayo. So, i-clear nyo lagi yung lane
yung top, yung bot, and then may matira lang sa mid na mag-hold ng mid lane. And dito, since tanky nga yung dalawa kayong tangkalo, si Carmilla at si Fredrin, hindi talaga sila makakaporma kung 3-on-3 matches lang. So as you can see, tatlo agad yung katapat dito ni Fredrin, pero hindi pa rin ako nagbaback. And yung ulti ni Amon parang baliwala na lang. No sweat. I'm not doing this for nothing. The best is yet to come. An enemy has been slain. Double kill. Greetings from most Kapag may opportunity na makuha yung Lord, kunin nyo na. Kasi yan yung magpapapanalo talaga sa team. face me. Monster kill. Not all worth can be quantified. So another round with Sylvana. So disadvantage talaga yung hero na tong versus Fredrin kasi yung provoke ni Fredrin and then yung airborne skill niya, naka-cancel yung second skill ni Sylvana, yung may shield. Single-handedly. Last tip for XP laner. So, kailangang i-balance nyo yung item build nyo sa lineup ng kalaban. Kung pure physical damage, so physical armor, and kung hybrid naman, kung may magic and then physical, so hybrid din yung items na bibilhin nyo. So, dito, 4 versus 1. And sa taas ng sustain ni Fredrin, nakapatay pa siya ng mga enemy hero. Pero wrong move yung ginawa ko na yun kasi 4 versus 1 yun eh. So there's no chance talaga na makasurvive ka dun at mapatay mo sila lahat. Clear up lanes. It should have been me, not him. And since late game na, so kailangan mo na talagang responde lagi sa mga ka-team mo every clash. So lagi mo na silang tutulungan as XP laner kasi naka semi-tank naman yung build lagi na XP laner. Your team destroyed a turret. No sweat. And don't be a coward na ikaw pa yung unang tatakbo lagi sa clash. Kailangan mong humarap para dun sa Down. mga damage dealer. Kailangan mo silang protektahan. An enemy has been slain. Wiped out. And wipe out na sila. So sigurado na yung panalo ng team dito. Kasi nasa base na rin kami nila. It's not over yet. Nick, hindi pa pala. So, yan, panoorin muna natin yung core namin. Magkuha ng buff. Medyo matagal-tagal pa yung resurrection ng hero ko.
full build na yung Layla namin dito. So siya na yung pinaka main damage dealer ng team. So kapag ganyan guys na OP na yung marksman nyo, make sure na protektahan nyo lagi. Hindi yung iniiwan nyo lagi kapag nagkakaroon ng clash o pinapabayaan. That's all I can share for today's video. Now, if meron kayong tip din na mabibigay, i-comment nyo na lang para sa kaalaman ng ibang player. Thank you for watching this video guys.